So, welcome mga kabento. So, sa video na to is may, yan, yun yung unit na rewire namin. Yan, so from basic diagram na naka system or naka JST trigger para sa relay niya or para sa pag reject na ng hulog kapag hindi naka-insert coin. Pinalitan namin siya to power cut using custom board. So, ngayon, yung nangyayari is kapag mag-insert coin ako, yan, insert coin, and then, ito, tingnan nyo, yung hulog ko is 5 pesos. Ang magiging credit niya is, ayan, 2 pesos lang. So, kulang. So, another 5. Ayun. So, madalas, nire-read niya lang lahat ng coins ng 1 peso. So, yung fix dyan, based sa sinabi ni Ado, or sa support ni Ado, is dito lang, sa settings. So, lalagin ko lang. So, popost ko lang muna. Bali yan, nakapag-login na tayo. Nakita nyo, walang sales trend. Isa rin yan sa i-resolve natin sa video na to. So, ayan. Yung fix dun sa piso lang ang basa niya sa lahat ng coins is dito sa payment portals. And then, yan, check nyo itong block pass insert. Yan, meron naman siyang guide. The coin bill acceptor will block insert if the previous inserted one is being processed. So, parang iwas lang yan sa mabilis na paghulog kapag naka-relay gamit nung pin 5. So, parang mga basic diagram ka na naka JST power cut or JST power cut via JST. So, doon mo binablock yung solenoid ng coin slot. Pero dahil ngayon sa setup natin is naka power cut na tayo via custom board, dapat tanggalin natin yan as per add-on na rin. So, yan. Then, save settings. Then, ayan, subukan natin. Mag-insert ulit tayo. Dan muna natin to. So, yan. May natitira pa tayong 5 pesos. So, insert coin. Hulog natin. Yun. So, tama na ang kanyang reading. So, ang dating. And kung mapapansin nyo, kanina is 3 and then ngayon 5. Isa ring issue na i-resolve natin dito sa video. Titingnan natin sa sales. Ayan. Yun. Yung fix doon is yung block pass insert kapag naka-power cut kayo. So, dapat naka-off yan. Then, dito sa sales inventory, so, yan. Kung makikita nyo today sale is 0. So, today is, ayan, October 18. Pero wala siyang sales. So, kung titignan mo, ang sales ay nagka-credit pa kahapon. Ayan, yung 5 pesos. And yung 3 pesos. So, nakikita nyo, 17 pa rin yung pasok ng sales niya. Ito, October 17. So, may problema siya sa date time. So, yung nangyayari, yung date time ng board is hindi sync sa date time sa internet or sa router. So, yung iba, isipin nila na mapi-fix yan under system and then time zone. Saan ba yun? Network admin. Matinong natin saan siya. Ayan, language and region. So, dyan kung mapapansin nyo, tama naman yung kanyang time zone. Pero, hindi siya sync. So, yan. Meron tayong guide dyan para i-fix yan. And then, hindi ko pa na-try na i-fix siya using na cellphone. Kaya lilipat tayo sa laptop para i-fix yung issue na yan. Also, hindi lang yung hindi sync yung time or date time ng vendor sa sales inventory ang mapifix dyan. Merong times na may internet ka or naka-plug naman yung internet and working yung internet connection mo, pero lumalabas sa one mo is no connection. So, ganun din yung issue na napifix ng susunod na steps na gagawin natin. So, lilipat lang tayo sa laptop para sundan yung
guide. So, welcome. Ayan, welcome mga kabento. So, ngayon lumipat na ako sa aking laptop and ito, binuksan ko ah, yung gateway na gamit namin. So, ito yung Ruigi device. Ayan, yung model niya is Ruigi EG310GH-E. So, meron siyang apat na one. Ayan. Kaya na natin i-discuss to kung gusto nyo makita yung features niya. Currently, naka-load balance siya. Ayan. So yan, yan yung gamit namin gateway dito. And para makita natin yung one IP ng Bendo Wi-Fi, click natin ang client. Ayan. So makita natin may dalawang Raspberry sa network. Si 192.168.71.35 saka si 192.168.71.254. So si 254 is yung dito and naka-static. So ito yung dynamic na yung bendo na pinakita natin sa labas kanina. Ayan. So, as you can see, wala siyang sales inventory kahit na nahulugan natin siya. Bali, kung yung titingnan natin sa sales inventory, yan, wala siyang today. Pero kung yesterday, ayan, makikita natin yung 5 pesos na nag-successful tayo after adjustment, saka yung 3 pesos, yung hindi siya tama yung pagka-count niya. Ayan. Ayan. So, para ma-fix yan, merong guide si Ado. Ito, for version 5.1.3 and above version. Ayan. So, ma-fix niya yung hindi sync yung time ng Windows sa internet or yung server time sa internet and yung lumalabas na internet, no internet error. So, yan yung guide niya. Then, meron rin dito yung validation, ayan, validating license inventory log do not appear. So, yan, yung ipipix natin. Susundan natin. So, una, yung kailangan natin gawin dito, yan, enable natin ng SSH. Yan. So, enable natin yung SSH under system, then sister services. Yan, enable lang. So, magandang i-disable rin natin yan after natin gawin yung procedure kasi magiging prone or open for hacking or any injection yung system natin kung iwan natin naka-enable yan. Kailangan natin mag-enable. Ayan na pong loading siya. Tignan natin yung iba pa natin gagamitin. So, ayan. Ayan, gagamit tayo ng PuTTY. Ayan. So, pwedeng i-download dito yung PuTTY. And then 64 or 32-bit, depende sa laptop OS na ginagamit nyo. So, sa amin is naka-download na yan. Ayan, i-download nyo lang dito. Ayan. Pwede nyo gamitin yung ayan, PuTTY Access. Pwedeng 32 or 64. So, yung gamit ng PuTTY is para mapasukan nyo yung server. So, tagal niya. And na-enable na siya. And next naman is open natin yung PuTTY. Ayan. So, dito yung IP
na ilalagay natin is 10.0.0.1 depende sa pagka-connect natin sa ating vendor. So, sa ating case, ito yung 10.0.0.1 kung nakakonect sa access point. So, dahil tayo, ina-access natin siya via 1IP, ito yung gagamitin natin. Yan. So, gagawa din tayo ng future video kung paano ma-scan yung 1IP ng vendor sa network. So, sa susunod ng mga videos natin. So, yan. Sagutin lang natin HTTP. Yan. Then, port 22. And then, SSH. Ayan. Pagka-open natin dyan, hihingi siya ng, ayan, yes, accept lang natin. So, ayan. So, successful yung SSH natin. Kung lalabas yan, may kanang login details. So, depende kung anong board ang gamit nyo. Sundan nyo lang yung username at password dito. So, yung gamit na board natin is RPI or Raspberry Pi. Kaya, yung user natin is Pi. Then, yung password natin is Raspberry. Tama ba? Baka maling spelling. Mali. Yan. So, yun. Nakapasok na tayo. So, kung gamit nyo is OPI 5, OPI 1, OPI PC, ito yung gagamitin nyo, root. And then, it's either ASDF at 12345 or ASDF at 123 or capital ASDF at 12345. So, kung alin yung gagana dyan. And then, kung generic machine or Ubuntu server, ito naman. Then, or Ubuntu server business, ayan. So, yan, tingnan lang kung alin yung gagana dyan. So, ililink ko naman itong i-comment ko naman itong or ilalagay ko sa description itong link na to. So yan, susundan lang natin yung susunod na mga commands niyan. So una, yan, titignan natin kung ano yung date ng server. I-type lang ang date. Enter. At yan, makikita nyo, yung date ng server is October 17 pa rin. 1934 44 PST, Pacific Standard Time, 2024. So sa atin, yung date ngayon is ano na 10/18/2024 and 8:21 PM. So naka-military time siya, so plus 12 lang. So dito plus 12 is 10:21 na. Ayan. So na-confirm natin na hindi nga nakasync yung server time sa system time or sa internet time. So next yung gagawin natin, ayan. So double check na tama or mali ba yung time, and then yung susunod na command natin is sudo date -s. So, sudo parang mag-run yan ng higher privilege or full access. Sudo date -s, then year, 2024. Tignan ko yata. Ayan, nagka-log sa network. So, 2024 -10, yung month yan, then yung day, 18. And then yung time, ayun nga, 8 p.m., that is 8 plus 12. So, 8 plus 12 is 20. Then 22. I-upgrade pa natin si Apon. Meron ba dito? Wala siya. Yan, okay na yan. 13 na lang natin para gitna. And then, yun na yun. Hindi na kailangan ng AM/PM. Ayun, nag-23 na. So, yan. So, di na natin mag-AM/PM kasi understood na PM yan. So, enter lang. Ayun, na-adjust na. So, i-double check lang. Type natin ulit yung date. Ayan, so nag-adjust na ang kanyang server time to Friday, 18th of October, 23:05. So, 8:23:05, 2024. So, ayan, okay na. Next na kailangan natin i-validate is kung nagsisync nga ba siya ng maayos. Ito nga, yung system clock synchronize. Dapat naka-yes yan. So, yung type naman natin na command is ito, time date CTL. So, type lang natin time date CTL. Enter.
And then makikita yung local time, universal time, RTC, ayan, yung time zone. And then, ito yung mahalaga na dapat naka-yes. Time clock, synchronized. Dapat yes yan. So, kung hindi siya naka-yes, magpo-proceed tayo sa step na to, na mag-create tayo ng file or config file kung saan natin ilalagay susunod na command. So, i-type lang natin ang sudo nano, ayan, sudo nano etc system system sync config. So, open lang natin yan. Open natin. So, mag-create siya ng text file. Ayan, nakikita naman na meron ng laman yung text file. Ayan. So, kung di existing yan, ay hindi, yung nangyayari dyan is naka-comment lahat. So, yan, comment lang natin yan para mag-enable yung syncing. So, kung hindi man siya naka-enable is kailangan lang natin, or kung wala man laman yung file is kailangan lang natin i-type at least itong part na to. Itong part na to is hindi naman kailangan kasi comment lang to. So, ito, i-copy and paste ko na lang din sa description para hindi nyo na kailangan i-type. So, dito sa terminal, yung copy dito is hindi control C. Alam ko, shift insert or ano, hanapin ko lang muna. Hindi ka pwedeng, kasi dito kapag nag-right click ka, paste siya. So, hanapin ko lang, nano, copy. So, para mag-copy, kokopyahin ko na to para hindi nyo na siya i-type sa inyong mga terminal. Kasi yan rin ang ito. Makikita yung file content. So, kung hindi existing yung file, i-create niya naman kaso blanco. And then, kailangan nyo lang i-type niya nito. Yung nasa loob, kailangan nyo i-type manually. Then, ito yung magiging finish content. So, tignan ko lang ano yung shortcut key para mag-copy. So, ayun, tambahan ko na lang. Alam ko kasi control insert yata. Or kapag nag-highlight ako, alam ko makakopy na siya. Tingnan natin. Actually, kulang to. Yung fallback niya. O hindi, tama. NTP. Ayun, kulang pa yung NTP niya. 8 siya. So, i-edit pa natin to. So, yan. Kukopyahin ko na muna and then i-edit ko na lang siya sa notepad. Open ako notepad. Yan. So, yun. So, kapag na-copy ko, kapag na-highlight ko, copy na yun automatically. Then, ayun, sa page ko, nandito na siya. So, yung kailangan dito is yan, comment lang daw. So, pwedeng diretso na sa terminal gawin. Yan. So, pwedeng yan. Kapag tinanggal nyo yung hashtag, yun na yung uncomment niya. So, dito yung NTP, kailangan niyang malagyan ng laman based sa guide. Ayan. That ito yung lalabas niya. NTP, PH, yan. So, pwede natin kopyahin to. Copy. Sa terminal, yung shortcut ng paste is right-click lang. Yun, nag-lag na naman yata. Ayan, nag-lag. So, may nabura. Yan, enter. Shift. Right-click. Pwede siya. Kaso na-highlight yung fallback. Ayan, copy. Then right-click. Ayan, mag-paste siya dito. Ayan. So, halos gumawa na ba? NTP3, fallback. Ayan, root distance
max second 532 and then 258. Okay, kamukha na niya. And then dito sa kinapi ko sa notepad, ilalagay ko na rin siya para ilagay ko na rin siya sa description. And then, para hindi nyo na kailangan i-type. So, after nyan, para ma-save yan, kailangan mo lang, ayan, press Control O, then Enter para ma-save. Nandito rin sa ilalim yung commands dyan. Control O, write out, ayan. So, Control O, ayan, okay, Enter. Control X para exit. Ayun. So, double check natin. Ayan, na-save na. Control F ulit. Then, clear lang para mabura yung nasa screen para malinis na ulit. So, tapos na tayo doon. So, kailangan, next step is start the systemd time sync service. So, para gawin yun, ito, copy lang natin. Sudo system control yun, systemctl, restart system time sync service. Copy. Ayan, kinapi ko dito, right click, copy. Then dito sa command line, right click lang, copy paste and then enter. Ayan, walang nangyari, pero in the background is na-start na yung sync niyan. So, tingnan natin. Para masigurado natin na nag-sync na is yung command ulit kanina na pan-check kung naka-enable yung syncing ito. I-paste natin ito ulit. Si time, date, ctl. So, right click, copy, right click para paste. So, kung hindi man naka-yes yan, okay lang yan. Pagkatapos nyo mag-start ng window is mag-take effect na yan. So, mamaya i-restart natin. Ayan. So, yun yung para sa date time. So, gagana na yung date time mo dyan. Mag-sync na siya. And then, kung nagkaka-issue ka naman na no internet yung bendo, kailangan mong i-configure yung DNS. So, mag-proceed ka sa step 8. So, dito naman, sudo nano ang command na kailangan mong i-type. Ito. Sudo nano etc resolve cont. Ayan, right click na natin. Copy natin doon, enter. So, makikita mo dito, generate na yung file. Kung hindi man existing yung file na yan sa window nyo, makikita nyo as blank. Then, sundan nyo lang itong guide na to. Ayan. So, domain LAN, ayan, pwede natin burahin yan. Pwede natin burahin. Burahin. Ayan. Then, yung kailangan lang matira dyan, ito. Ayan. So, kaya lang natin siya. Burahin na natin to. And then, kailangan daw is name server 1.1.1. Name server 8.8.8.8. Then, yung next line, ayan, depende yan sa ISP nyo or sa gateway ng vendor nyo. So, dito, for example, bakit nakuha yung 192.168.144.1 dahil ang kanyang 1, itong IP is 192.168.144.134. So, yung nakuha niyang IP mula sa ISP or sa network is 192.168.144.134. So, para makuha yung value ng gateway, gawin mo lang 1 yung dulo. Ayan, kaya yung sa akin, yung IP ko is 192. Ito, 192.168.71.35. Kaya yung gateway ko is 192.168.71.1. Kaya yun ang ilalagay dito. So, okay na siya. Next line is yung IP ng network mo. So, kung may VLAN ka, may multiple VLAN ka, kailangan mong ilagay yan. Makikita mo rin naman sa dashboard. So, pagpunta ka sa dashboard, ayan, makikita mo lahat ng, ayan, mga LAN mo, and kapag naka-multiple LAN ka, marami kang makikita dito, pati VLAN. So, ito yung IP ng 1. So, doon nakuha yung 192.168.71.1 and then yung 10.0.0.1. Then, dito naman meron siyang example kung ano pa yung iba mong ilalagay. Just in case meron kang multiple LAN.
So dito meron siyang Ethernet 8 na 8.0.0.1. Meron rin siyang 20.0.0.1. Kaya sa configuration niya is meron siyang 10.0.0.1, 20.0.0.1, 8.0.0.1, and then meron pa siyang 9.0.0.1 or 90.0.0.1 na hindi na siguro napakita dito. So kailangan mo lang i-list doon lahat ng makikita niyong IP dito. So ito lang yung papalitan niyo ng 1. So yung una is name server 1.1.1. So yan yung alam ko is kalimutan ko lang yung pangalan pero ano yan, public DNS. Same sa 8.8.8.8, yan yung Google. And yung 192.168.721.1, yan yung gateway mo. And then yung 10.0.0.1, yan yung network mo or yung USB to LAN mo. Ayan, kung multiple yan, daragdag lang yan. So yan, pag natapos mo nang ilagay yan, mag Control X pa lang to exit or Control O, katulad kanina, Control O para mag-save. And then enter. Then Control X. Ayan, yes mo lang. So Control O, enter. Control X para mag-exit. Double check natin. Ayan, same pa rin. Control X. So yan, yun na yung fix natin pag no internet siya kahit na naka-plug yung LAN. So dito, wala namang issue yung internet. So kinover ko lang siya para sa reference ng iba. Yan, so restart. Refresh lang tayo. Kagad mag-take effect naman yung fix mo sa internet kung sakaling nagda-down yung internet connection mo kahit na online naman yung network mo. So yun yung fix doon, so, yung DNS. And then dito, i-restart lang natin siya. So dito i-close muna natin. Okay. And then i-restart natin, hard restart natin. So hintayin lang natin sa mag-restart and then tingnan natin yung IP niya. Usually same pa rin naman yung IP niya sa network niyan. Then tingnan natin kung nag-apply na yung sync. And then ito try natin hulugan ulit dun sa Vendo. Titingnan natin kung magre-reflect na agad yung kanyang field. And so ito mga question and answer na lang to kung may mga common questions. Ayan. Then may video guide din siya. Ayan. So tingin ko recently lang to kasi itong license validation di ko napapansin dati ito eh. Parang bagong ano lang din. Ayan, nung na-encounter ko kasi yung issue na to na may internet naman yung ISP ko pero yung vendor is nag-no internet siya. And then nag-HTTPS error rin siya kung pupunta ka sa system and ayan, nagbubot na. Pupunta ka sa system and software update. Makikita mo HTTPS error yun doon. So parang walang internet na pumapasok. Yan yung sinad na sagot sa akin ni Ado support. So yun, very responsive naman yung sa Ado support. Kaya hindi ka mapapabayaan sa ere. And then ito yung mga guides na ginagawa ko para ma-further ma-explain and ma-simplify yung mga guides na binibigay nila. So yan, tapos na siya nag-boot. Same IP pa rin naman. Hintayin lang natin mag-load. So, ayan, nag-boot na yung ating machine. Double check lang natin kung naka-enable yung SSH niya. Yan, enabled. So, open natin ulit yung PATI. Ayan, and then yung IP is 192.168.71.35. Sir, log in as. So, RPI. Hanapin natin yung pang Raspberry Pi dito. So, Pi and Raspberry. Alam ko yung kanina. Ito, Pi. Password is yan, Raspberry. So, yan. Double check natin kung nag-sync na yung time niya. Ito yung command. Ito na lang. imdate.ttl. Yan. So, naka-no pa siya. Pero naka-adjust na siya.
So, titignan na lang natin ulit yung settings niyan. Usually, ginagalaw rin namin dito sa region and time. Papalitan namin ito ng Singapore. Sa time zone. Ayan, para lang mag-iba-iba siya. And then, ibalik sa Asia, Manila. At that time, ayun. Then, ito, kung hindi pa siya nakasync, tingnan natin ulit, wala pa. Try natin i-run yung, i-double check natin ulit yung, yung config na ginawa natin. Yun, dito parang PH full lang yun nandito, NTP, yung fallback, tama naman ba? Baka kulang sa space or something. Yan natin, dapat siya. Ayan, fallback NTP 0. Ayan. Ayan, so possible ito yan. Yung kailangan natin i-start ulit. So, exit lang. Ayan, sudo restart service yan. And then check natin ulit. Ayun, so okay na siya. So, hindi lang na-start or nag-take effect agad ito. So, yan. So, synchronize na yung system clock natin sa server. So, hindi na natin magiging issue yung pagdating sa sales inventory. And i-check naman natin, maghuhulog tayo sa vendor and tignan natin kung magre-reflect agad sa sales inventory niya. Then pagdating naman dito, may internet siya. Mako-confirm natin yan via yung isang way para makita yon dito sa software update or update niya. Yun, so may lumalabas siyang result. So, ibig sabihin, may nakukuha siyang response mula sa labas. Another way is to plug in, then yung speed test plug-in. So, PLDT. So, yan. Okay na yung internet niya. So, hindi naman siya nagka-issue sa internet. Pero, ayan, speed test na rin natin. Yung pagkatapos ng speed test natin is lilipat tayo ulit sa ating cellphone at ito try natin sa labas. So, dahil naka-dual ISP dito, hindi ko alam kung ano yung ginagamit niya para, ayan, dahil dual ISP, ayan, pwedeng ibang server yung pinapasukan ng speed test niya. So, okay na tayo dito sa terminal, all good na. Go to natin. Then, make sure sa system, services, i-turn off natin SSH. Yun, para safe siya. And balik tayo dashboard. So, medyo may delay lang sa network. Ayan, all good naman. Ayan. So, lipat tayo sa cellphone to test. So, bali mga kabendo, i-test na natin ang ating Piso Wi-Fi sa Ado Piso Wi-Fi na pinix natin yung kanyang time synchronization tsaka yung kanyang DNS. So, hindi na nagkaka-error sa DNS niya sa internet. May connection naman. Pero yung sales inventory niya is hindi nagmamatch sa oras ng paghulog. So, ayan. Mag-connect lang muna tayo sa kanyang Wi-Fi. Ayan, connected. Open tayo ng browser. Ayan. So, ayan, nag-synchronize yung kanyang time. Close muna natin to. Open natin ang kanyang admin.
mag-login. Pause ko lang muna. So yan, nakapag-login na tayo. Double check natin yung sales inventory niya. So yan, inumaga na ako sa pag-demo or pag-test ulit. So yan, walang sales. And yung yesterday, wala rin. Kahit na naghulog tayo kahapon. Dahil yung sales niya ay pumasok nung 17. Mali, 18 to... So yan, yung sales niya is pumasok nung 17. Kahit nakahapon natin siya inulog. So ngayon, maghuhulog ulit tayo and try natin kung papasok na siya sa sales today. So yan, wala pang sales. Punta tayo sa portal. Insert coin. So yan. Piso. Piso ulit. Yung pisong luma. Yung pisong bago. And done paying natin. Done. Okay, tingnan natin sales inventory. Then, refresh. Ayun. Masok ang 12 pesos na sale. So, ang time dito sa cellphone ko is 7:11 AM. And then, yung sales ay pumasok ng 7:10:36 AM ng October 19. So, yun, na-fix ang kanyang time sync issue. Ulitin natin. Insert coin. Naman, 10 piso. Done paying. Done. Ito sa admin. Close na natin ito. Close. Refresh. Ayun, 22. And then, ayun yung 10 pesos. 7:11:40. So, yun. So, yan mga ka-vendor. Na-fix natin yung issue pagdating sa kanyang inventory syncing at saka yung time niya. And then, pagdating sa internet, kung sa system, software updates. So, kung nag-error yung system mo, walang lalabas na yan. Walang system update na lalabas. Lalabas lang dyan is HTTPS error. Then, sa plugin, speed test. So, walang brake test natin. PLDT, bahala na. So, yan, nakakuha siya ng upload and download speed. Yun. So, okay yung kanyang speed and okay rin yung kanyang sales inventory. So, yun mga kabendo. Kung may natutunan kayo sa ating video, huwag niyo kalimutang mag-like, comment, at subscribe. At i-turn on yung notification para ma-notify kayo kapag may mga bagong uploads tayo. And then kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa comment section. Ayun, again mga kabendo, maraming salamat. Until our next video.